Let's open our Bible on Proverbs 29, verse 2. Praise the Lord. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Yes. So, dito natin makikita. Napaka-importante ang impluensya ng leader. Sinabi po dito, when the righteous are in authority, the people rejoice. So kung ang righteous ay nasa authority o sila yung nagli-lead over people, the people rejoice. Makita mo yung atmosphere na masaya. Bakit? Hindi sila gagawa ng ikasisira, ikasasama sa people because they will be doing what is for the good and welfare for the people. Now, hindi lang ito natin pwedeng i-apply in our country. Like presidents, ano-ano pa mang mga leaders ng ating bansa. This could be also applied in our church. Napaka-importante na ang mag-lead is righteous so that the people will rejoice. At hindi lang ito sa country, hindi lang ito sa church, but this is also applicable to a family, sa pamilya. Praise the Lord. Napaka-importante. Kaya tayong lahat ay kailangan talaga ng gabay doon sa righteous God para wherever and whatever na paintulot ng Diyos sa buhay natin that we might be leading small, medium, big category of people na i-hold natin hanggang sa pamilya natin ay napaka-importante ang gabay ng Diyos para tayo ay hindi maligaw ng landas. So, gusto ng ating Panginoong Diyos, sundin natin ang guidance niya sa righteous God so that we will be righteous. At ano mang ipahintulot ng Diyos sa buhay natin to lead, ano mang category, from the greatest to the smallest category, at least you are righteous. You are following the righteous God. Praise the Lord. So, ano ang characteristic ng righteous leader? Ano ang kanyang characteristic? Unang-una, basahin natin ang Psalms 29 verse 2. Praise the Lord. Give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Yes. Ang unang makita natin na righteous leader, he is not pointing to himself. He is not glorifying himself. He is not trying to make himself great so that people might glorify him, people might praise him, people might exalt him. No. The righteous leader is always pointing to God and giving glory and honor to God. And they will remain as a worshiper of the living God. Yan ang righteous. Saan ka magkukuha ng righteousness? Except from God. So unless you are pointing the glory and honor to God, unless you are glorifying and worshiping God, you can never be a righteous one. So yan ang tandaan natin. Praise the Lord. Always pointing God. Give unto the Lord glory due unto his name. Binibigay nila ang kaluwalhatian. Ano yung karapat-dapat sa Diyos? Worship the Lord in the beauty of holiness. Napaka-importante niya. Katulad ngayon ang ating bansa, hindi naman natin pwede, we shall not pray. Hindi pwede yan. We are liable of our country. Liable tayo sa ating country. So as
people na nagsiserve sa Diyos, it is our responsibility to take care of our country. How? To pray for them. That is the first move. Praise the Lord. How? To make ourselves example, that we may lead them in a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. So meron tayong liability, mga believers, mga children of God. Hindi natin pwedeng pikit mata lang tayo. Hindi pwede na pabingi-bingi lang tayo. So we have to pray to the highest authority. In the first place, it is God who established government. It is God who composed nation. Siya yun. Kaya nga tinagurian siyang King of Kings and Lord of Lords kasi He is above all. So yung righteous leader, always pointing God, to glorify God, to respect God, to obey God, to abide in God's commandments. Yan ang pinaka-importante. Pero kung ang wicked mag-rule, people will mourn. Mag-mourn yung people. Bakit? Ano pala ang characteristic ng wicked leader? He don't care for the constituents. He don't care for the welfare of the people. He used to take advantage out from the people. Nagtitake advantage mula sa mga tao. Wala siyang programa sa tao na magbigay ng ikabubuti sa kanila. Ikakaangat ng kanilang buhay. He used to self-centered yung kanyang focus. Pwede niyang sabihin, kukunin ko lahat ng kayamanan. Bahala na kayo magkapobre-pobre. Basta ako, kunin ko yung kayamanan. Yan ang wicked leader. So ano ngayon ang atmosphere? People will mourn. Iiyak ang mga tao. Magkakaroon ng suffering ang mga tao. Magkakaroon ng hindi magandang feeling ang mga tao. They are being neglected. They are being forsaken. That benefit, suppose they will benefit. Kaya ang tao mag-mourn. Basahin natin. Psalms 130 verse 1. Praise the Lord. Out of the depths have I cried unto thee, O Lord. Yan. Out of the depths, you are in the, nasa malalim ka na kalagayan. You are very low. You are being imprisoned. You are being, yung nasa sitwasyon ka na dapat kang kunin from the depths. Nasa ilalim ka. So yung leader na wicked, gusto nila sila lang yung nasa above. Gusto nila sila lang yung hayahay. But the people, they will let them remain in the depths. So, out of the depths have I cried unto thee, O Lord. Ang mabuti na lang, itong mga constituent, kung marunong silang umiyak doon sa Diyos na buhay, there is possibility. God will deliver them. There is possibility. Kaya, ang pinaka-main force ng constituent ng mga Filipino people is to cry unto the Lord. Praise the Lord. Yun ang pinaka-ano natin eh. Kasi He is already the highest authority in the universe. And it includes over the earth. Kasi He made it everything. Kaya malaki ang ano natin, role na mag-pray para sa ating bansa. Praise the Lord. But we have to identify what kind of leader we should pray to lead over our country. Dapat, kasi alam mo naman yung wicked leader, yan yung unang-una, nandyan sa kanya yung pagka-guilty. Alam mo yung guilty? Meron siyang ginawa na hindi tama. That is guilty. Yan ang wicked. Ano pa? Lawless. Hindi sumusunod sa batas. Batas man ng Diyos or batas man ng lupa ng Pilipinas, yung Constitution. Ikalawa, ungodly. They never
mention God in their lives. They never point God any moment sa buhay nila. Wala ang Diyos sa kanila. Ungodly. Then, they are driven by themselves. Sila na yung nasusunod, sila na yung laging, yung gusto na nila lahat. Bahala masagasaan ang batas, lawless eh. Bahala masagasaan ang statutes ng Diyos, lawless nga eh. Lawless sa land, lawless pa doon sa langit. At hindi serbisyo sa publiko ang kanilang mindset, kundi kapakanan ng kanilang sarili. Bahala makunan ang budget ng health, magtiis kayo dyan. Bahala makunan ng budget ang GSIS or SSS, magtiis kayo dyan. These are the constitutions for the benefit of the masses. Kunin yun. Makita mo. So, we can determine easily what kind of leader ang umuupo based on the wisdom of God. Praise the Lord. Like example, si Haman. Tingnan mo si Haman. Kaya tinagurian siyang wicked person. Self-centered. Mayabang. Kanya ang gustong kapakanan lahat. Di ba? Napahamak siya. Pero, ganun din, kung paano niya inapi yung mga children of Israel na nagbigay sa kanya ng maraming development sa kaniyang country. Anong ginawa niya? Pinahirapan ng husto. Pinarusahan ng husto. Tingnan mo. Ang Diyos kumampi doon sa mga anak ng Diyos. Nagpadala ang Diyos ng deliverer, which is Moses. Si Haman naman, gustong ipasuffer ang mga children or the people or constituents niya. Lumaban ang Diyos. Pinadala si Queen Esther para magsalita. Kaya, sa buhay natin, lalo't na itong bansa natin, kailangan talaga natin gawin ang narapat nating gawin as children of God. Praise the Lord. Hindi pwede na hindi natin ito pakialaman, hindi natin ito dalhin sa prayer, hindi natin. Kung ang constitution ng ating bansa is the foundation of the system and rules of our country, lahat dapat nababatay lahat dyan. Ang gagawin ng presidente, gagawin ng senado, gagawin ng kongreso, gagawin ng municipality, gagawin ng probinsya, gagawin ng city, gagawin ng barangay, hanggang to the lowest level. Dapat walang magsalungat dyan. Ganon din ang Bible. Sa buong buhay natin, as a believer of God, dito tayo lahat makaangkla sa ating mindset. Para yung inawit natin kanina, He leadeth me. Siya yung maglilid sa atin. Praise the Lord. Ganun po. So, yun. Ang mga tao, iiyak talaga sa Diyos. Hindi naman sila pwedeng iiyak doon sa wicked leader. Hindi man sila papakinggan. Hindi man sila pwedeng iiyak doon sa wicked leader. Hindi man ganun ang mindset ng wicked leader for the benefit of the people. Wala man sila makukuha. Wala man silang maaasahan. So doon sila sa mas napakataas, yung pinakamataas na iiyak. So yun ang gagawin natin. Praise the Lord. Let us cry unto the Lord. So ano pa ang nararamdaman ng masses if the leader is wicked? Either sa nation, either sa big company, either sa church, either sa community, anong community, or sa family, hanggang sa pinaka-lowest. Pag wicked ang namumuno, anong mararamdaman? Basahin, Psalm 73:14. Praise the Lord. For all the day long have I been plagued and chastened every morning. Yan. Yan ang naramdaman. For all the day long have I been plagued and chastened every morning. Para kang pinarusahan. Talagang you are being plagued. Napakahirap ng iyong kalagayan. Napakahirap ng iyong sitwasyon. Yan. Pag nangungulo ang masama.
Ngayon, tanungin natin, why the wicked sometimes rules? Bakit minsan ang wicked, sila yung nagro-rule? Nasa Bible ba yan? Yes, ang dami mga wicked dito na nag-rule. Pero, finality, it is God who make the final decision. Praise the Lord. Kaya lahat anumang mangyayari sa bansa natin, ki righteous man, ki wicked man ang mag-rule sa atin, the finality is still God. Ang Diyos pa rin ang finality. Kaya nga sinabi dyan, yung latter end, yun ang pinaka-importante. Kaya basahin natin. Psalm 73 verse 3. Praise the Lord. For I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Yan. May prosperity rin ng wicked. But this Psalm 73, na-share ito ni Asaph, doon niya lang naintindihan nung dumating na siya sa sanctuary. Pero hindi pa siya dumating sa sanctuary, nakita niya ang mga wicked who are prospering. So may mga wicked leaders talaga na posible magro-rule, na nagpa-prosper sa kanilang buhay, but wicked ang kanilang pamamaraan. But still, the finality, still God. Kaya sa ating part, we have to pray. Pastor, hindi ba mahal ng Diyos lahat ng mga tao? Di ba sinabi naman dyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son? Kahit yung mga, di ba yan ang purpose ng Diyos para sa mga wicked? Para magsisi, magtalikod sa kasalanan? So kung meron mang wicked leader, sakop pa rin sila sa mercy ng Diyos. Sakop pa rin sila sa awa ng Diyos. Kaso, may pahintulot ang Diyos na mangyari sa buhay nila yan to test them. Kung sila ba ay magbago. Kung sila ba ay mag-change ng kanilang buhay. Kasi lahat sinusubukan eh. Lalo't na mga tao, hiram lang yung buhay natin dito. Pag hindi ito natin inayos sa nagbigay nito, wala. Pahamak tayo. Kaya kahit yung mga wicked na yan, nagbibigay pa rin ang Diyos ng pagkakataon na makapagsisisi. Di ba sinabi dyan, God is not slack concerning His promise, but not willing that any should perish, but all must come to repentance. Nagano pa rin, yung lahat ng mga wicked leaders, meron pa rin silang slot na mercy ng Diyos na kung magsisi sila, patawarin sila ng Diyos. Kung magbago sila, pwedeng magbago yung kanilang takbo ng kanilang buhay from wicked leader to a righteous leader. May chance pa rin yan. Kaya we need to pray. Paano yan, Pastor? Kung ayaw talaga magbago. Oh, that is already in the hand of God. Kung ang problema ng ating bayan, the last recourse is the Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, sila yung naghawak ng Constitution. Sila yung nag-i-interpret ng Constitution correctly. Kasi abogado lahat yan ang naghahawak yan. Experienced judges ang nandyan. So, ang last recourse, pag may problema ang ating bansa in terms of implementation of laws, Supreme Court will be the finality. O, ngayon, sa buhay natin, ang Diyos ang finality. Doon tayo tatakbo sa Kanya. Praise the Lord. Doon tayo mag-iyak sa ating Panginoong Diyos. Tingnan natin kung may pagkakataon pa bang yung kahit wicked leader. Basahin natin. Deuteronomy 8 verse 2. Praise the Lord. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep His commandments or no. Yan. Okay. Palagay natin ni wicked leader. Nagkaroon ngayon ng problema ang kanyang leadership. Pinahintulot yan ng Diyos para magkaroon siya ng pagkakataon to humble. Para may pagkakataon siya na makaremember na merong nakakataas sa kanya sa langit. At may nakakataas sa kanya na Supreme Court na dapat niyang sundin ang Constitution. Baka sakali pa magbago yung direksyon ng kanyang isip,
Pero kung paano yan kung hindi, yun ang delikado. Kasi dito sa Biblia, pag hindi nakikinig sa Diyos, tinatanggal ng Diyos. Pinapalitan ng Diyos ng righteous leader. Praise the Lord. King Saul refused to obey his supreme master in heaven. Tinanggal ng Diyos, pinalitan ni David. Haman, ayaw makinig, pinalitan ni Mordecai. Di ba? Lahat naman dito sa Bible, may mga ehemplo na ginagawa ang Diyos. Basta, on our part, we need to identify the righteous leader and the wicked leader so that we will pray unto our Lord Jesus Christ, to our Master. Ngayon, kung ang tao mag-mourn at ang pag-mourn nila ay ginawa nila tumawag sa Diyos, nag-pray sa Diyos, umiyak sa Diyos. So yung mourning, that is not the end. Merong resulta yan pag umiyak ang mga tao sa Diyos. Praise the Lord. Kaya malaking susi ang pag-iyak sa Diyos. Kung itong problema ng ating bansa, nagkagulo na ng Senado ngayon. Yung majority, elected yung Senate President, yung minority, biglang nagkaroon ng parang biglaan lang na kinount na nila na majority na sila at pwede na silang mag-elect ng sariling Senate President. At gi-change nila lahat ang mga committees na magka-handle sa magiging session ng Senado. So, paano na lang yung isa na kung tanungin mo yung minority na naging 12 sila kasi tumalon yung isa doon, naging 12 sila, naging pantay. 12 na. So, dapat, para maging valid yung kanilang gagawin, dapat 13 or more. Hindi, 12 lang sila. Gumawa na sila. So, kung tanungin mo sila, sila ang tama. Kung tanungin mo rin yung kabila, yung nauna, sila ang tama. So, sa araw na ito, bubuksan ang Senado sa Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee, this is the committee that will handle the case of corruption in our country. Ang Blue Ribbon Committee, yan yung maghahandle sa mga problema sa corruption, imbestigahan, lahat-lahat, kasuhan, nandyan na lahat. So, magkakaroon ito ngayon ng paksyon. Kaya, kailangan natin i-pray ito. Hindi ito basta-basta. Praise the Lord. Hindi ito magulo ang ating bansa ngayon. Napakagulo. Kaya i-pray natin ito. Wala tayong papanigan sa kanila. But let the righteous leader will lead in our country. Not the wicked one. Yan ang i-pray natin kay Lord Jesus. And God can determine it. Who are those leaders? Amen? Praise the Lord. I-pray natin. Dapat talaga i-pray talaga natin. So yung pag-iyak natin, that is not the end. There is light ahead. Basahin natin. Psalms 30, verse 5. Praise the Lord. For his anger endureth for a moment, in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Yan, may liwanag sa pag-iyak. For his anger endureth but a moment, in his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Bakit? Sa ating pag-iyak, there is deliverance. Di ba? Moses was sent by God over Egypt to make people free from the captivity of the taskmaster or of the king. Bago nagpadala ang Diyos ng deliverer as like Moses, nag-iyak muna sila. Makita mo yung Exodus chapter 1. And they cried unto the Lord because of the taskmaster na nagpahirap sa kanila. O, di ba? Kaya iyak tayo sa Diyos. Praise the Lord. Lord, i-fix mo yung problema ng aming bansa.
Grabe na ang corruption. Grabe na ang katiwalian. Grabe na ang cover up. Grabe na. Grabe na ang pagsasuffer. Sobra na. Wala na. Halos taluhin na tayo ng Myanmar. Halos taluhin na tayo ng Vietnam. Samantalang dati nangunguna tayo. Yung mga neighboring natin na mga bansa, grabe yung kanilang development, grabe yung improvement nila. Dahil nagli-lead sa kanila, matino. Sa atin, wala. Nakakahiya na ang ating imahin. Kaya, we cry unto the Lord. Praise the Lord. Iyak natin ito sa ating Panginoong Kristo. Now, dito sa Bible, paano ini-install ng Diyos ang righteous leader? How He will do it? Basahin natin. 1 Samuel 2:8. Praise the Lord. He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth up the beggar out of the dunghill, to set them among princes, and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and He hath set the world upon them. Yes, it is God who will install. He raiseth up the poor out of the dust, and He lifted up the beggar from the dunghill, to set them among princes, and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and He hath set the world upon them. So it is God will install a righteous leader. And what will be the atmosphere of among the people? The poor will be raised up from the dust. The beggar from the dunghill, isi-set up niya lahat. So magkakaroon ng improvement ang buhay ng tao. It's not getting worse, but it's getting better. Praise the Lord. Yeah, yun ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos. At saka ang righteous leader, hindi iyan pwede maging leader na i-install ng Diyos. Dapat, before the authority will be granted or will be awarded to you, dapat righteous ka na. Kaya nga nilagay ka ng Diyos dahil righteous ka. Praise the Lord. Kaya, dapat ang Pilipino ma-educate ng husto. Forget partidos, forget kadugo, forget traditional politician, forget itong tinatawag na popularity, yung mga artista. Kalimutan natin yan. Ang tina natin, yung righteous person based on the Holy Scripture. Yun ang dapat butuhan. Praise the Lord. Para righteous ang mangungulo from the top to the bottom. Tingnan natin kung hindi ba magbago ang ating imahin sa buong mundong ito. Ano ang test ng Diyos sa mga righteous leader? Yung napapagkatiwalaan mo na sila sa maliit na bagay. And gradually, i-award ng Diyos sa kanila little by little yung authority, pataas ng pataas. Tinitingnan ng Diyos yan eh. Tinitingnan ng Diyos yan. Si David, before he became a king, inintrust muna ng Diyos sa kanya ang literal sheep. How he will guard it, how he will take care of it out of the devourer. Nakita ng Diyos, okay. So nung nakita niya si King Saul hindi sumusunod sa kanya, pina-anoint niya si David. Pero hindi kaagad automatic si David na take over habang buhay pa si King Saul. Even God is following the rules. Praise the Lord. So, grabe ang sinuong ni David na pagsubok sa buhay niya. Matindi, hindi basta-basta. Yung mga persecutions na nangyari sa kanya, ay grabe talaga. But David remained humble. But David remained faithful to his superior, King Saul. And above all, to God. O di ba? Pagkatapos niya, napagkatiwalaan siya sa mga maliliit na bagay, God installed him. Kaya ganun sa buhay natin.
Anumang bagay na pinagkatiwala sa atin na maliit, love it, take care of it, be faithful. Dahil ang Diyos, unti-unti kang itataas. Amen? Praise the Lord. Kaya ang mundo, kailangan ng righteous leader. Lalo't na ang ating bansa. Kaya, dyan masusukat sa maliit, hindi sa malaki. Basa. Luke 16 verse 10. Praise the Lord. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Yan. Diyan masusukat. Kung isang tao mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan din siya sa malalaking bagay. Pero kung ang tao sa maliit pa lang na bagay, hindi na mapagkatiwalaan, hindi rin niya mapagkatiwalaan sa malaking bagay. So ganun din sa statutes ng ating Panginoong Diyos. Hindi mo pwede maliit lang ito na batas, kaya ko lang itong i-violate. Hindi pwede yan. Maliit nga na batas, hindi mo ma-obey. Ano pa kaya yung malaki? O kaya, we can discern what leader that is standing before us. Either in our country, or in our city, or in our church, or in our family, malalaman natin yan. Kaya napaka-importante ang guidance ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Be guided. So, i-pray natin ito. This is the ultimate solution. Yes, basahin natin. 1 Timothy 2:1 hanggang 2. Praise the Lord. I exhort, therefore, that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Imagine that. Prayer must be made, supplication must be made for all men. Now, sino ang special na mention dito? Na-mention talaga, special talaga na-mention. Kings. Sino yung mga kings na yan? These are the leaders who are leading the countries. Bawat country there is a king. Bawat country there is a president. They are the one who is leading the country. Kailangan natin i-praise sila. Praise the Lord. Now what if, pastor, kung wicked yung leader? Oh, let's pray. Na ma-enlighten siya, na magbago siya. Paano, pastor, kung hindi? Eh, malaki na ang damage ng ating bansa. Let's pray na tanggalin siya. Lagyan ng righteous leader. Ginawa naman niya ng Diyos sa Bible. Praise the Lord. Ganun ka-importante. So, let us always look on what God hath done in the Holy Scripture. Pero first prayer, magbago ang leader na masama. If not, they will not listen. Wala na tayong magagawa. God will do the judgment. Yeah, yan, prayer. For kings and for all that are in authority, not only the kings, but all the subordinates. Ano bang sunod ng ng presidential? Senate. Senate, Congress. Congress, doon na sa provinces, then cities, barangays. Lahat na nasa authorities who belong to the government. We have to pray for them. Kasi it affects the community. Praise the Lord. If the president, it will give a big influence to the entire population of the country. Ilan na ang population natin? 120 over million na tayo. Ang daming maapektahan by the millions. Di ba? O, kung city naman, like Davao, ang maapektuhan, ilan? Almost 2 million na ang Davao. Malaki rin. Don't tell me we are not situated in the barangay. Anong barangay tayo? Takunan. Kung mag-lead dyan, masama. Di maapektuhan ang barangay tayo. So, hanggang sa pinakapurok Kaya let's pray for all that are in authority. Praise the Lord.
Ano ngayon, Pastor? O ano pa? Maliban mag-pray tayo, mas malakas ang impact, hindi lang tayo mag-pray, but that we may lead a quiet and peaceable life. Tayo yung magli-lead. Kasi tayo yung na malapit sa Kanya, sa Panginoong Diyos, at nakakilala sa Kanya. Binago niya yung buhay natin. We have a quality life to be shown. We have the quality life to shine, para magliwanag tayo. In all godliness and honesty. So yung godliness tsaka honesty natin sa buhay natin, let's make it established. Let us carry it till death. Saan man tayo dalhin ng Diyos. Para meron tayong magandang impluensya na makalead tayo from the top to the bottom. Praise the Lord. Yan ang pinaka-importante sa buhay po natin. Kaya So ano ngayon magiging result? Pastor, paano yan? If God will choose a righteous leader, what can you expect? What can you say about the future of our country? Last verse. Proverbs 14:34. Praise the Lord. Righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Yan. Imagine that righteousness that is being observed from the top leader to the bottom, exalted a nation. Exalted a nation. Ibig sabihin yan, magkakaroon siya ng promotion. Magkakaroon siya ng honor. Magkakaroon siya ng glory. Magkakaroon siya ng magandang modelo sa buong mundong ito. Praise the Lord. In terms of peace and order, in terms of handling the people, the constituents. Salamat tayo, we are blessed in Davao. Mag-o-order naman ang Davao City ng 20 buses to serve the population of Davao City. Libre yan. Saan ka makakita niyan? Libre. Praise the Lord. Libreng sakay. Ang ganda pa ng mga buses. So, pag righteous leader, it exalts any level of category ng bansa. Lalo't ng country. That is the general aspect of the country. Yung buo ba? I-exalt yan. Nation. Pero pag wicked leader, hindi natin i-pray sa Diyos. Walang paki tayo. We don't mind your own business tayo. Hindi pwede yun. Nakasulat yan sa Bible. We have to pray. Praise the Lord. So, if patuloy ang wicked leader, nandyan pa rin yung pagka-guilty nila. Pag sinabing guilty, they have done something wrong, but they are just covering. They have done something wrong, but they are just ignoring the complaint of the people. They have done something evil against the community, but they are just pretending to be careful to the community, caring to the community. Guilty eh. Yan ang wicked leader. Kaya, magkakaroon ngayon ng reproach. Anong reproach? Maging katatawanan tayo sa buong mundong ito. Magpunta ka ng ibang bansa, ang tingin sa mga Pilipino, mababa na masyado. Wala ng kaamor-amor bansa natin. Na ano na ba? Na nababoy na. So, kawawa ang mga Filipino people. They are being affected. They are being masyado nang mababa yung moral. Kaya, i-pray natin ito. We cannot just close our eyes. We cannot just silent in prayer. We cannot just deaf and dumb sa mga bagay na ito. Kung si Queen Esther, nagpakabingi siya, nagpakabulag siya, hindi siya nagsalita. Di ba? Patay lahat. Ang mga Hudyo. Ganon din sa buhay natin ngayon. Kawawa yung ating next generation. Mabuti tayo, mga gaytong edad. Marami na nating
na nalasap na natin yung mga blessing sa buhay natin, paano yung mga apo natin? Shall we not bring them to a good future? Of course, both literal and spiritual, both temporal and eternal. So, what is the ultimate solution? Pray to God. Praise the Lord, to install a righteous leader, na mag-install siya ng righteous leader. Kaya yan ang ating direksyon para sa ating bansa, para sa ating bayan, dahil magulo na ang Senado natin. Grabe na, hindi na basta-basta ito. Wala nang kinikilalang konstitusyon ang nangyayari ngayon. So matawag na itong constitutional crisis. Palapit na ito. Pag hindi ito malutas, palapit na ito sa revolusyon. Ang tao na ang aalsa. Hindi natin alam what will be the future of our country. But today, this morning, let's pray for our country. Praise the Lord. And our ultimate goal is God will install a righteous leader. A righteous leader ang ating idalangin sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.